Alright, isang madilim na gabi po, mga giliw kong taga-subaybay. Samahan niyo po ang inyong lingkod dito sa aking adventure sa munting bukid na kung saan po ay nagsasuffer tayo ngayon ng ilang gabi ng walang kuryente. Maalinsangan, pero okay naman, medyo malapit nang lumaki ang buwan, kaya may naaaninaw kayo sa aking likuran. But then, meron tayong lights of course. Tingnan natin. Ayan. So, solar lights po yan. Hiniram ko muna pansamantala dun sa bahay ng ate Esther ko dahil wala naman tao dun. So, pansamantala, dyan ko lang muna yan nilagay sa harap para naman po ay may ilaw tayo dito sa ating bakuran. May garden. Ang ginawa po natin ay nag-bumper tayo. Nagsunog tayo ng mga dapat masunog. The same time, magkakaroon niya ng usok para naman lumayo yung mga flies na mga harmful like lamok, mga iba pang mga lumilipad-lipad sa gabi na nangangagat. Takbo yan sa usok na yan. Okay, yan po ang sitwasyon dito kung gabi, especially po kung walang ilaw. Kasi pag may ilaw, meron tayo dyan sa taas na yan isang bulb na maliwanag dun sa side at dito sa front. Dyan front na yan, ayan, makikita nyo madilim yan. Abot dyan ang ilaw natin yung nakakabit dito sa side ng aking terrace. So dito solar yan. Tinungo ko lang talaga sa ground para makapaglakad-lakad tayo habang nagpapapresko. Alright, so yan ang ating kapaligiran kapag gabi, especially walang ilaw, katahitahimik, walang kagalaw-galaw ang mga dahon. Ibig sabihin ay walang kahangin-hangin. Alright, so pasok tayo dito sa ating kubo. Dito naman sa banda rito, ginagamit natin ang ilaw mula sa cellphone natin. Ayan. Nag-gospel song tayo dahil nakaka-relax, nakakawalan ng stress habang kahit madilim ang gabi ay maaliw ka na rin. Alright, masdan po ninyong mabuti ang reflection ng ilaw mula po sa mga ornamental plants. Ayan. So, magtanim po tayo ng mga ornamental plants sa inyong mga bakuran. Kasi pag ganyan gabi, sinaga niyo ng ilaw. Ang ganda po tingnan. So, ever since naman ay hindi mahilig ang inyong lingkod sa mga ornamental plants. Yan, lately lang. Especially nung makakanood tayo ng mga plantita, ng mga ka-YouTubers natin, paano nila palaguin, paano nila alagaan. So na-appreciate na natin. So yan ang inintroduce ng aking kapatid na bunso nung matapos. So after na ma-construct itong
bahay kubo ko. Yan ang kanyang inuna, paikot sa bahay. So ngayon, ang lalaki na. Ang ganda tingnan. Okay, so di na natin mapapakita ang kabuuan dahil madilim. Ang side lang yan ang mapapakita natin. At yan ang nahagip ng solar lights. Especially naman yung akin namang mga halamang mga gulay o yung mga root crops. Yun naman ang aking pinagkaabalahan dito. Ang ornamental, ma-appreciate natin pala yan pag ganitong gabi. O especially, yan, tinatama-tamaan ng usok. Yan. Parang horror, ano? May umuusok. Yan, madilim. Tapos titingnan nyo bigla. Yan. Di pa? Parang horror. Alright, kundi Incident TV vlog po yan. Okay? So hindi hanggang dyan lang muna kasi talagang mainit. Hanggang dyan lang muna ang ating picture. Hindi na natin pwedeng ibaba yan. Dahil ano tayo? Wala tayong pangtaas na damit. Kasi medyo maalinsangan. Humid ngayon, humid. Ang ganda ng panahon pero walang kahangin-hangin kaya mainit. Alright, yan po. Masdan nyo ang kapaligiran. Mga ilang gabi, pangatlong gabi na po yan na ganito. Oh, di ba? Ganyan kadilim. Alright. So sino pa ang sasama sa akin sa adventure na to? Wala tayong magagawa. Andito na. Kundi pangatawan na natin. Yan, sinabi na natin sa ating pamilya dyan sa Manila na maybe one of these days baka makauwi na lang tayo dyan ng saglit para muling bumalik dito. Alright, so again, mega love shoutout lang muna sa ating mga minamahal na mga members, mga super chatters po natin, ang mga walang sawang sumusubaybay ng aking pong mga binabahaging vlog, mga videos na kung saan po ay dito lang tayo paikot-ikot. Kung ano mga activities natin dito, yun lang ang ating mai-content. But then, I'm very sure na nakakapagbigay tayo ng inspirasyon. Most especially doon sa may mga bumabalak na rin na mag for good, magretiro sa kanilang mga trabaho. So, kay Kuya Dan TV, ito yung aking naging alternative. Na kapag ako magretiro, kailangan meron akong ginagawa na failure ako during my kabataan kasi hindi ako na-expose sa mga ganitong buhay-buhay. So inspirasyon ko sa mga ganitong kapaligiran, siyempre yung father ko. Kasi pawat uwi ko sa amin noon sa probinsya, dito sa probinsyang ito, pag ako nag-uwi sa bahay para from kumbento, lumalabas din naman ako. Yan, nakikita ko ang father ko. Ganito ang mga setup niya sa aming bakuran before. Tapos, uwi na ulit. So, namimiss ko yung mga ganon at hindi ko siya naranasang matagal. So, yan, pinangarap ko to na once na ako po ay wala nang ginagawa, retired na, dito tayo magi-expose most of the times ng aking buhay sa ganito na natin i-expose kasi dito na yung setup isa sa mga options ko ito. First option ko yung travel
kasi vlogger tayo. Eh ano, medyo practical reason, hindi makukompensate ng expenses kaysa doon sa kikitain ng YouTube mo. Okay, sa ganito, okay lang. Hindi naman masyadong expenses ang ganitong situations. Break even lang ang ating mga kinikita sa YouTube. At least mayroon naman tayong pang maintain sa ating mga membership, sa ating mga ka-YouTubers. Okay, mula po dito sa probinsya ng Albay, muli ang inyong lingkod nagbabahagi na naman ng kanyang adventure sa kabukiran. Lungsod po ng Ligaw, barangay po namin dito ay Pandan. Ang inyong lingkod pansamantala naman magpapaalam. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay. Alright, Dan TV Vlog is now signing off. Alright, God bless us all. Bye-bye. Magandang gabi, bayan.